Alright, isang magandang umaga po sa inyo pong lahat. Happy Monday po mga kapatid. Saan man kayo naruroon, salamat po sa inyo pong patuloy na pagsubaybay. At sama-sama tayong mag-aral ng salita ng ating Panginoon ngayong umaga na ito. September 11. So ang character na pag-aaralan natin ay tungkol kay Solomon. Yan, sa anak ni Haring David. So tayo po ay manalangin. Panginoon naming mahal, kami po'y patuloy na lumalapit sa inyo at aming idinadalangin ang aming pong pag-aaral ngayong umaga na ito sa unang mga hari, chapter 3, verses 7 to 9. Inyo po nawang igawad sa amin ang katalinuhan na nagmumula sa inyo, O Diyos. Pakabanilin niyo po nawa kami sa katotohanan at sa banal na Espiritu. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So ang sabi po dito sa ating key text, ngayon, O Panginoon kong Diyos, iyong ginawang hari ang iyong lingkod na kahalili ni David na aking ama. Sabi ni Solomon, bagaman ako'y isang musmus lamang, hindi ko nalalaman ang paglabas at pagpasok at ang iyong lingkod ay nasa gitna ng iyong bayan na iyong pinili. Isang malaking bayan na hindi mabibilang o matuturingan dahil sa karamihan. Bigyan mo ang iyong lingkod ng isang mapag-unawang isipan upang pamahalaan ang iyong bayan, upang aking makilala ang mabuti at ang masama, sapagkat sino ang makapamamahala dito sa iyong malaking bayan. So dito first, unang hari 3:7 to 9. So si Haring Solomon, noong siya ay naging hari, siya ay isang kabataan at syempre wala pang nalalaman, walang alam sa pagiging hari kung ano ang dapat gawin. Siyempre kapag tayo ay na-appoint sa isang bagay na hindi natin alam, di ba talaga mangangapa tayo. So itong si Haring Solomon ay nangapa. Pero ang kanyang idinalangin naman sa Panginoon ay napakatalino. Hindi pa man siya binibigyan ng Panginoong Diyos ng wisdom, ng katalinuhan, ng pangunawa mga kapatid, marunong na agad siyang manalangin. Matalino na agad siya kung ano ang dapat na ipanalangin mga kapatid. Ano ang kanyang hiningi? Hindi niya hiningi yung kayamanan para pamunuan ng bayan ng Israel dahil alam niya na may kayamanan naman na ang Israel. Hindi niya hindi niya hiningi yung lakas at galing sa pakikipaglaban dahil yung kanyang mga general na naiwan ng kanyang ama ay magagaling din naman. Hindi niya na kailangan yun dahil malalakas ang bayan ng Israel. Ang kinakailangan niya ay karunungan, pangunawa. So sa mga panahon naguguluhan tayo mga kapatid, sa mga panahon na tayo ay para bagang hindi natin maisip kung ano ang solusyon sa problema. Hindi natin kailangan humiling ng kung ano-ano sa Panginoon. Karunungan at pangunawa lang pala ang kailangan po natin. At itong karunungan na ito, yung wisdom na ito mga kapatid, ay kapag ka ating hiningi ito sa Panginoon, ang sabi naman sa James, di ba? Bibigyan niya tayo ng karunungan. Ang mga nagkukulang sa kaalaman ay bibigyan niya ng kaalaman kung lalapit sa ating Panginoong Diyos. Hindi tayo bibiguin ng Panginoong Diyos. At yung karunungan na yun ay talagang totoong ibibigay sa atin. At hindi niya tayo pagkukulangin. Yan. Ang sabi po dito, tunay na naparangalan ang pangalan ni Jehovah sa unang bahagi ng paghahari ni Solomon. Yan. Ibig sabihin yung paghahari ni Solomon nakasentro sa ating Panginoong Diyos. Ang karunungan at katuwirang ipinakita ng hari ay naging saksi sa lahat ng mga bansa ng kagalingan ng Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Sa isang panahon, naging tanglaw sa sanlibutan ng Israel na naghahayag ng kadakilaan ng Jehovah. So dito ay successful ang unang panahon, ang unang bahagi ng paghahari ni Haring Solomon, mga kapatid, sapagkat naging makapangyarihan, naging tanglaw ang Israel, naging model siya sa lahat ng mga bansa. So yun ang gusto ng ating Panginoong Diyos, maging modelo ang ating church sa community ng tungkol sa Panginoong Diyos. Napapurihan at dakilain ng ating tagapagligtas. Hindi yung ang ating Panginoon maibababa dahil lang sa ating ugali, dahil lang sa ating sariling adikain. Mali yung mga kapatid. So dapat maging katulad dito na sa unang pagbahagi ng paglilingkod ni Haring Solomon, ang bayan ng Israel naging halimbawa ng karakter ng ating Panginoong Diyos. Pinakilala nila si Jesus Christ, ang ating Panginoon. Sabi dito, datapwat hindi sa
pamantayang karunungan, hindi sa dapat hindi sa di mapapantayang karunungan o sa lawak ng abot ng kapangyarihan at katanyagan naroon ang tunay na kalwalatian ni Solomon, kundi sa karangalan na ibigay niya sa pangalan ng Diyos ng Israel sa matalinong paggamit ng mga kaloob ng langit. So dito mga kapatid, hindi si Haring Solomon yung pinupuri sa katagumpayan ng bayan ng Israel, kundi sino ang pinupuri? Ang pangalan ng Panginoong Diyos. Bakit? Dahil ginamit ni Haring Solomon ng tama yung pong gift ng Panginoong Diyos sa kanya. Yung kanyang spiritual gift na katalinuhan. Ginamit niya ng tama para paglingkuran ang ating pong Panginoong Diyos. Ganyan po sana, no? Yung ating mga talento, yung ating kagalingan, yung ating likas, yung regalo ng Panginoon na binigay sa atin, gamitin natin sa gawain. At kung magtagumpay ito mga kapatid, hindi tayo yung dapat papurihan, kundi ang ating Panginoong Diyos. Yan. Ang ating Panginoong Diyos dapat ang ating dinadakila at wala nang iba. Sa paglakad ng mga taon ay nadagdagan pa ang katanyagan ni Solomon at higit pang sinikap niyang maparangalan ang Diyos sa pagpapalawak ng kanyang kalakasang mental at espiritual at sa pagbabahagi sa iba ng mga pagpapalang natatamo. So dito no, napakaganda noong kanyang unang pagiging hari, unang yugto ng paghahari ni Haring Solomon. No, sa bawat panahon siya ay nagiging mature din. Na yung pong blessing na ibinigay niya, na nakamtan niya, pati ng spiritual na bagay ay hindi lamang niya itinago sa kanyang sarili, kundi ibinahagi niya pa sa ibang mga tao. Tinuruan niya ang ibang mga tao, ang bayan ng Israel, kung paanong sumamba sa ating Panginoong Diyos ng tunay, mga kapatid, no? At dito nga, ang bayan ng Israel sa unang pagkakataon, hindi sila sumamba sa Diyos-Diyosan. At ang kanilang sinamba ay ang ating Panginoong Diyos na tunay. Kasi nga 'di ba doon sa mga unang namuno sa bayan ng Israel, talagang ang mga namuno ay mga pasaway. Talagang malaking porsyento ng naging hari sa Israel, ang Israel nilid sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya nga nag-send ang Panginoon ng mga tagapagligtas doon sa aklat ng hukom, mga kapatid, no? Kasama na diyan si Samson para iligtas ang bayan ng Israel sa kamay ng Palestine dahil nga sila ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Pero sa panahon ni Haring Solomon, mga kapatid ko, no, yung unang panahon ng kanyang paghahari, na ilabas niya ang bayan ng Israel sa pagsamba sa Diyos-Diyosan at nanatiling tapat sa ating Panginoong Diyos. Ganda ng kanyang pamumuno. Bakit? Ano yung kanyang hiningi, mga kapatid, sa Panginoong Diyos? Hindi kayamanan, hindi katanyagan, kundi karunungan. Yan, wisdom. Kaya nga sabi, ang karunungan ay kapangyarihan, di ba? Walang hihigit sa kanyang pangunawa sa kaluguran lamang ni Jehovah. Dumarating sa kanya ang kapangyarihan at pagkaunawa. At ang mga kaloob na ito ay ibinigay upang maibigay naman sa mundo ang kaalaman ng hari ng mga hari. Yan. Bakit ibinigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang karunungan, mga kapatid? Upang maipakilala ang hari ng mga hari. At sino yung hari ng mga hari? Walang iba kundi si Jesus Christ ang ayon sa Apokalipsis, ang ating Panginoong Diyos. King of Kings and Lord of Lords. Sabi po diyan sa banal na kasulatan sa Apokalipsis. So dito, kung magkakaroon man tayo ng spiritual gifts, ano pa man ito, mga kapatid, no? Pastor ka man, teacher ka man, evangelist ka man, o binigyan ka man ng karunungan ng ating Panginoong Diyos, isa lang ang direksyon nito: papurihan ang ating Panginoong Diyos. Mawalhati ang kanyang dakilang pangalan. At siya lamang ang patuloy nating sasambahin. Yan. Sa nagkaroon ng tanging interes si Solomon sa kalikasan, ngunit pagsasaliksik niya ay hindi lamang sa sangay na ito ng pag-aaral. Sa masikap na pag-aaral ng lahat ng bagay na nilalang, may buhay at wala, nakuha niya ang malinaw na isipan tungkol sa manlalalang. Ibig sabihin, kapatid, naintindihan niya yung karakter ng Panginoong Diyos sa mga natutunan niya sa kalikasan, pinag-aralan niya. At isa nga, mga kapatid, sa naiambag ni Haring Solomon ay nakasulat dito sa Ecclesiastes chapter 2. Ayan. Dahil sa pag-aaral niya ng kalikasan, sabi niya rito, 2 verse
17, ang sabi niya, sabi verse 12, then I turn myself to consider wisdom and madness and folly. For what can the man do who succeeds the king? Only what he is already done. Sabi sa 17, therefore I hated life because the work that was done under the sun was distressing to me, for all is vanity and grasping for the wind. So dito po mga kapatid ko, ang sabi niya, habang pinag-aaralan niya yung creation, lalo niyang napaparangalan ng ating Panginoong Diyos, di ba? Pero habang lumalalim ang kanyang kaalaman tungkol sa Panginoong Diyos, lalo niya ring nalalaman na siya ay makasalanan at papunta sa kamatayan. So yun pala mga kapatid, pagka pinag-isipan mo mabuti ang buhay ay napakaikli lamang. Yun ang naiintindihan dito ni Haring Solomon. Kaya sabi niya sa 17, chapter 2 ng Ecclesiastes, kinamuhian ko ang buhay. Bakit? Dahil ang gawa sa ilalim ng araw ay nakaka-stress, nakakabagot, tawag dito, nakakalungkot, mapanglaw. Yun ang ibig sabihin niya doon sa Tagalog. Bakit? Lahat ay nauuwi sa wala at lahat tayo nakikipagwabulan sa hangin. Yun ang kanyang reflection mga kapatid sa pag-aaral niya ng sanlibutan na ito. Totoo naman. Lahat ay naglalaho. Lahat ay hindi tumatagal. At naisip niya, maging ang kanyang karunungan, maging ang kanyang pagkatao ay naglalaho din. Naglalaho din. Kaya dito sa Ecclesiastes, pagdating sa chapter 9, diniscuss niya yung pong tungkol sa kamatayan. At sabi niya nga dito sa Ecclesiastes chapter 9 verse 4. Pakinggan niyo po mabuti. Ecclesiastes 9 chapter 4. But for him who is joined to all the living, there is hope. For a living dog is better than a dead lion. Sabi niya dito, mapapalad ang mga nabubuhay sa pag-asa sa pananampalataya. Sapagkat may buhay doon eh. Sino yung ating pag-asa? Walang iba kundi si Jesus Christ. Mapalad po tayo kung tayo ay nabubuhay sa ating Panginoon. Kasi ganito ang sabi ng pinakamatalinong tao sa balat ng lupa na nabuhay sa ilalim ng araw. Sabi niya, mas maigi pa ang buhay na aso kesa sa patay na leon. Totoo naman, di ba? Anuin mo yung leon kung patay na? Mas maganda pa yung aso bantay kaysa sa patay na leon. Ano ba magagawa ng patay na yun? Ang sabi ni Haring Solomon. So, kaya nga dito sa chapter 9, sinabi niya rin na habang nabubuhay tayo, mag-enjoy tayo sa lahat ng mga bagay na meron tayo. Doon pa lang sa kinakain, mag-enjoy ka na. Doon pa lang sa pananamit, i-enjoy mo na. Bakit? Dahil sa isang panahon, sa isang iglap, mawawala rin tayo dito. Yung mga bagay na gusto nating gawin, darating ang panahon, hindi na natin magagawa. Kaya kung meron tayong oportunidad na gawin ang mabuting bagay ngayon, gawin na natin. Baka pagsisihan pa natin sa huli. Dahil ang panahon, ang ating buhay dito ay walang kabuluhan, ang sabi niya. Walang kabuluhan ang buhay natin dito. Lahat tayo nakikipagabulan sa hangin. Kaya kung ano ang mabuting oportunidad na meron tayo, gawin natin ito sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Gamitin natin ito para masaya sa ilalim ng araw na ito sa piling ng ating mga mahal sa buhay. Iyan si Haring Solomon. Sa pag-aaral niya ng kalikasan, nakita niya na talagang ang buhay ay hindi magtatagal. Kaya nga si Haring Solomon, namatay din. Nakita niya. Nakita niya. At sabi niya dito, mga kapatid, sa mga puwersa ng kalikasan, sa daigdig ng mga mineral at hayop, sa bawat puno at talaman at bulaklak, nakita niya ang pagpapahayag ng karunungan ng Diyos. At habang hinangad niyang matuto pa, ang pagkakilala niya sa Diyos at sa kanyang pag-ibig ay patuloy na lumago. So dito, mga kapatid, ang ginawa niya sa unang panahon ng kanyang pagiging hari ay alamin ang tungkol sa Panginoong Diyos. Kilalanin ang Panginoong Diyos. Kapag binigyan pala tayo ng wisdom, mga kapatid, ang number 1 na dapat natin gawin ay kilalanin ang Panginoong Diyos. Kung gaano siya kadakila, kung gaano siya katalino, at kung gaano ang pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Hindi ba kayo nagtataka na yung mga puno ay namumunga ng mga prutas na masasarap na matatamis? Saan po nang galing yan? Di ba? At yan lang naman ay galing sa lupa.
O itinanim sa lupa po yan. So papaano nangyari na may iba't ibang variety ng mga fruits, ng mga gulay na ating nakakain bawat araw. At yan pa ang tinaguriang masustansya, galing naman yan sa lupa. Ganyan kalago ang kaalaman ng Panginoong Diyos. Natutunan ito ni Haring Solomon. Ngayon lang, yung dumating sa punto na siya ay nagkamali din. Bakit mga kapatid? Dahil umasa na siya sa kanyang karunungan at hindi na sa Panginoong Diyos. Ang ginawa niya, para hindi sila masakop ng mga bansa, napakatalino talaga ni Haring Solomon, inasawa niya yung mga prinsesa doon sa mga kaharian na yun. Ibig sabihin, pag-asawa niya na yung prinsesa doon, dahil nga siya isang kabataan, di ba? Isa'y hari siya, o paasawahin niya yung prinsesa dyan, hindi na siya aatakihin ng bansa dyan dahil manugang niya na yung hari dyan. So ganyan ang ginawa niya sa mga kaharian. At umabot ang kanyang, dahil sa ginawa niya na yun, umabot ang kanyang asawa na 700. At meron siyang kabit na 300. So, halos 1,000 mga kapatid ko. O grabe, no? Dahil, hindi yun dahil sa tawag ng laman. Kasama natin siguro doon, pero ang pinaka-focus niya ay para hindi nga siya masakop o salakayin ng ibang mga bansa. Pero hindi niya naisip, hindi dumating sa kanyang karunungan dahil nga nagtiwala na sa sarili niya. Hindi niya naisip na ang Diyos ang kanyang proteksyon. Nagtiwala siya sa sarili niyang karunungan bandang huli. Pero kaya nga, naisulat niya yung Ecclesiastes, ng lahat ay pakikipag-abulan sa hangin. Kailangan mo magtiwala sa Panginoong Diyos dahil ang buhay ay sa Kanya. Kailangan mabuhay tayo na may pag-asa sa piling ng ating Panginoong Diyos. Bakit? Ano sabi niya? Mas maigi pa ang buhay na aso kaysa sa patay na leon. Aanuin mo pa ang sarili mo kahit na marami kang kayamanan kung patay ka na. O kaya habang may buhay, enjoy life. At patuloy nating kilalanin at alamin ang tungkol sa ating Panginoong Diyos. Kaya po dito sa unang hari, chapter 3, verse 7 to 9, ang kanyang hiniling sa Panginoon ay isang mapag-unawang isipan. At itong isang mapag-unawang isipan, naging matagumpay yung unang panahon ng paglilingkod niya noong kinilala niya ang Panginoong Diyos at pinapurihan niya ang ating tagapagligtas. Pero the moment na siya nagtiwala na sa karunungan niya, yun na yung panahon na siya nagkasala sa Panginoong Diyos. Yun lang naman ang wag nating wag nating gagayahin. Yung magtiwala na sa sarili nating kaalaman. Na porket magaling tayo, doon na tayo nagtiwala sa ating sarili. Hindi mga kapatid. Ang credit pa rin lagi consistently sa ating Panginoong Diyos. Kaya lagi ko natututunan dito yung pagiging consistent No? Minsan kasi ang mga tao, hindi lang Pilipino, ningaskugod na papurihan ng Panginoon. Pero nung tumagal na, nakita nyo na, di ba? Hindi na nababaling na sa sarili. Kaya yan mga kapatid, dapat tuloy-tuloy ang panalangin. Tuloy-tuloy ang pagpapakumbaba. Tuloy-tuloy ang pagpapasakop sa ating Panginoon. Hindi dapat napuputol mga kapatid. So God bless po sa inyo pong lahat. At patuloy tayo magdalanginan sa bawat isa. Ang paparating po na pangangaral, 3 po ang paparating na pangangaral dito po sa buong Nueva Ecija. Ang akin pong alam dito sa Homestead, Talavera, ang dadalo dyan, ang buong district ng West, kasama ang mga taga-Kabanatuan, ang mga taga-Rizal District. At gayon din po, meron din pangangaral dyan po sa Bungabon. Yan, ang mga taga-Dingalan, buong distrito ni Pastor Dasoy nandiyan sa Dingalan. Sama-sama sila dyan. At syempre, yung buong distrito ng North 1 and 2 diyan po sa Karanglan ay may pangangaral din po. So isama natin sa panalangin mga kapatid na ito'y maging matagumpay at gayon din po yung gaganapin na Hope Impact ayan sa Kabanatuan at diyan po sa Muñoz sa darating na October 14. Isama rin po natin sa panalangin. So pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon, ang inyo pong mga dagdag na panalangin ay ating babasahin yan sa pamamagitan ni Brother Melvin at siya na rin ang mag-closing prayer. Pero bago yun, pakinggan muna natin ang awit, papuri sa ating pong Panginoong Diyos. Mapagpalang araw po sa inyo pong lahat. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po ulit sa umaga na ito na patuloy niyo po kaming sinasamahan sa bawat umaga. Binibigyan niyo kami ng mga magagandang lesson paalala sa amin. Una-una salamat na nalaman namin na karunungan at pangunawa lamang pala ay sapat na aming hilingin
upang sa ganun maunawaan namin ang mga bagay-bagay sa aming paligid, upang sa ganun na kami ay magamit namin ang karunungan na ipagkakaloob nyo sa aming pamumuhay. Karunungan sa pagpili ng tama at mali, karunungan sa pagpili na mas piliin namin kayo kaysa sa iba pang mga bagay dito sa libutan. Maraming salamat po, Ama, at kami ay patuloy niyong ginagabayan sa araw-araw. Sa pagpapatuloy, nais naming sama sa panalangin yung baby ni Sister Kisses, at ngayon na rin siya at ang kanyang pamilya, na ang baby nawa nila ay iya pong hipuin na mapagpagaling na kamay, madali silang bigyan siya ng mahusay na doktor upang ang kanyang paggaling ay mabilis at maka-uwi na rin ulit sila sa kanilang bahay tahanan at patuloy na makapagpalakas. Nawa po ang kanilang baby ay bigyan nyo ng malakas na resistensya sa bawat araw, mas malakas na pangatawan sa bawat araw, upang siya ay maging normal ang kanyang mga laboratory, sa ganun sila ay makauwi na ng kanilang tahanan. Patuloy namin sinasama sa panalangin yung kapatid ni Ate Bebe na may sakit, po inawa siya ng inyong mapagpagaling na kamay at ibigay sa kanya kagalingan at kalakasan sa araw-araw ng kanyang pamumuhay. At naway ang inyong pagmamahal ay paramdam niya po sa pamilya nila. At yun din aming sinasama sa panalangin na yung mga pangangaral na gaganapin sa aming mga nasasakupan, gayon din sa Homestead, Talavera, dyan din naman sa Dingkalan, kasama na yung North 1 and 2 sa Karanglan, mga pangangaral na sabay-sabay na gagawin ngayong paparating na panahon. At kasama na rin yung Hope Impact sa Cabanatuan at sa Muñoz, gaganapin sa October 14. Nawa po ang mga mangunguna rito, mga makikilahok, ay patuloy na inyong bigyan ng mas masipag na paggawa, willingness sa paggawa, upang mas marami pang mabless ng mga tao, mapaabutan ng pabalita, at nang matapos ang gawain dito sa amin lupa, habang naghihintay kami sa nalapit na inyong pagdating. Kami din sinasama sa panalangin ng iba pang mga pangangaral dito sa amin sa West at saka sa South, gayon din dito sa Gapan, pangaral ng mga teachers doon sa isang barangay malapit sa amin, ay naway patuloy na maging pagpapala ito sa mga bata, gayon din naman sa mga magulang. Patuloy namin sinasama sa panalangin ng mga kapatiran na may sakit, na patuloy pa rin ipapagaling sa mga oras na ito. Patuloy namin pinagtitiwala ang aming mga kalusugan sa inyo, at kasama namin si Ate Gigi Concepcion, si Shirley Jacinto, at gayon din si Tatay Pentong, si Kuya Mike Pablo. Kasama na rin yung pamangkin ni Sister Nimpa Rivera sa Canada na sponsor ng kanilang church, at naway siya ay patuloy na ibigawad ng kalakasan sa bawat araw, at patuloy na makilala po kayo bilang personal at tagapagligtas. Kasama din namin si Sister Rose Chris Encarnado, ang kanyang mga pamilya na may mga sakit, at gayon din ang karamdaman at kalusugan ni ating Sibilia Irelia Bourbon, si Brother Renato Santos, si Romnick Francisco, Olivia Francisco, kasama na rin si Rebecca Francisco at Jennifer Pascua, Precious Cabasog, Precious Jurquina, si RC, Sister Nena, kasama na rin si Tia Aning, Tia Aurora, kanilang past recovery. Kasama din namin si Sister Corazon Mina, at gayon din si Ate Sally Sanchez, si Janet Ontivero, Gina de Guzman, Brother Arturo Duque at Sister Erlinda Duque. Ang mga kapatid po nito ay may patuloy pa rin nasa banig ng karamdaman, na patuloy namin pinagtitiwala po ang aming mga kalusugan, at alam namin na kayo ang dakilang doktor, at ang aming panalangin ay pinakamabisang gamot para sa amin at pagiging comfort namin sa kami nakapanig po sa inyo. Salamat po sa inyong kabutihan, at alam namin na nariyan kayo at nagbabantay, nakatingin sa amin, at patuloy namin sinasama sa panalangin yung mga kapatiran namin na nag-uulang ng pagtitiwala po sa inyo, na dati silang nagtapat at naglingkod, ngunit nadala ng mga pagsubok sa buhay. Nais namin na muli sila ay makasama na magtapat at kasama namin sa paghanda sa nalapit ninyong pagdating. Patuloy namin sinasama sa panalangin ng mga kapatiran na nakikinig ngayon,
Naway samahan kami sa aming gawain sa maghapon, sa aming regular na gawain, aming paghahanap buhay. Kami po ay ingatan, iliw sa anumang kapahamakan. Kung may mga nagta-travel man, sila po ay inyong samahan. Ligtas sa anumang aksidente sa daan. At ang mga bata nag-aaral ay patuloy namang samahan sa school at maging maayos ang kanilang buong maghapon, magkaroon ng karunungan na pumili ang mga batang ito na tama at mali. At gayon din lalo higit ang mga magulang ng mga bata na kami ay magabayan namin ang aming mga anak sa tamang paglaki. Nakikilala po kayo. At kayo nawa ang manguna sa aming mga puso at isipan, sa aming pag-iisip, pananalita at mga gawa sa buong maghapon, upang kami maging karapat dapat po sa inyo. Patawad po, Ama, kung kami man ay nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen and amen.